Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Abalos. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timundi Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghahayaan ko sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa Katagala Bakabayan ang mga paninira, patotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmar natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 77 na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 48 na mga comments. Mary Flores Espiritu. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrero Official. Meron siyang 38 na mga comments. And si Lisa Moises. Meron siyang 31 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan sila si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Mebrado, and Via Bibar. Pasalamatan na mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Moonflower, Jen Medina, Amy Mapalad, Leoncio Jr. Caga, Ninita Omale, Rose Guevara. Nandyan rin po si Lola Les Filipina Life from Charleston, South Carolina, USA. I-shoutout natin si Sheila Alba, Elizabeth Habihan, Rizalina Dumawal, Yolanda Talastas. Nandiyan rin po si Punky24, John Kuan, and hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and hi to Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Gloria Sarmiento. Siya po ang coordinator ng El Shaddai Virginia Chapter USA at is greetings from Rosalinda Gale. At syempre, greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, napakasarap po mag-asar ngayong araw mga kabayan. How are you mga DDS? Okay lang ba tayo? Or nakakatulog na ba tayo? Or hindi ba kayo umiyak? Kasi nga dito po sa nangyari mga kabayan, ginulat kasi ang mga DDS ng Marcos admin mga kabayan. Ginulat sila ni PBM.
Kasi nga yung 20 pesos per kilo na bigas mga kababayan, which is yan po ay pangarap ni BBM, magkakatotoo na po next week mga kababayan. O di ba? O iniulit ho natin mga DDS, yan po'y pangarap. Pero yan po'y magkatotoo na mga DDS. Di ba? Anong ginagawa ninyo hanggang ngayon? Di ba? Binabalahuran nyo pa rin po, binabastos nyo pa rin po, sinisiraan nyo pa rin po si PBM na kahit isa sa kanyang pangarap, magkakatotoo na. Anong ginawa ng mga kababayan? Kasi nga, nung time po na nakita nila sa balita, at ito po ay sumabog na balita mga kababayan, sinisiraan nila. Ito daw ang ginawa daw ni PBM, ito daw ay pambubudol daw mga kababayan. Pambubudol daw kasi ayaw nilang maniwala at hindi rin po nila tanggap mga kababayan at ayaw talaga nilang matanggap na mangyayari na yung kanilang paninira dito kay PBM. Bakit sila nakagaganyan? Kasi nga, mababawasan na dito ang kanilang ibabatikos kay PBM. O, di ba? So ngayon, tinitira lang mga kababayan. Pambobodo na yan. At saka, bakit ngayon lang daw mga kababayan? Bakit ngayon lang daw yan nangyayari? Bakit timing daw sa election mga kababayan? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi nga unahin natin mga kababayan, ito pong banat ni Badong Aratiles. So meron kasi na-forward sa atin po ating viewer. Sabi niya, Sir Ivan, pakisagot nga itong si Badong kasi sumusubra eh. At saka pinagtatawanan daw niya yung programa na 20 pesos per kilo na bigas ng ating gobyerno. At saka marami siyang mga paninira mga kababayan. Okay? So, una natin po re-reaksyonan itong si Badong. Ipapakita ko sa muna sa inyo itong kanyang mga sinasabi mga kababayan. And then, sasagutin natin. Mamaya, si Sarah rin po mga kababayan. For more details, let's watch this. Okay, punta na po tayo sa iba pa. No? Ito na po, yung inaabangan nating lahat. Ito pong 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ang tagal po na, 3 taon na po si Pangulong Marcos. Mukhang ngayon lang po magkakaroon ng katuparan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero hindi po yan. Hindi po ganyan yung natin, yung iniisip natin. Ang iniisip natin nung sinabi niya na ibababa sa 20 pesos yung bigas, hindi po sa paraang ganito. Kasi ito, una, anong uri, di ba? Kino-question ni BP Sara. May nagbebenta naman ng bigas talaga na mura. Pero yung mura na yun, hindi po makain ng tao. Bagay lang po sa hayop. Yan po yung sabi ni BP Sara Sa bagay, kami hindi. Yung mga hayop namin, mga tira lang. Yung mga aso namin, mga tira. Tsaka syempre, may separate na sila. Mas madaling pakainin ng dog food. Di ba? Okay. Pag-isipan po natin, nakakaasar talaga, Wala pa nga po na ibebenta na 20 pesos. Kala mo talaga na natupad na ni BBM yung pinangako niya, Okay, tinignan ko ano ba tong 20 pesos na to? Paano yan? Dilugi. Lugi po talaga yan po yung bentang palugi. NFA po yata. O yun nga, yung mumurahin, di ba? Mumurahin bigas. Ang basa kasi natin na 20 pesos, yung bentahan sa merkado, ibig sabihin, sa bawat palengke merong 20 pesos. Eto tignan po ninyo pambubudol lang po to At tignan nyo naman yung timing. Kung kaya pala yan, di dapat noon pa ginawa yan. Okay, so dyan may mali ka, Badong. Sabi niya mga kababayan, bakit ngayon lang daw? Ang timing na mga kababayan, di ba? Obvious daw yung timing. Alam mo natin ang kanyang ibig sabihin na kahit hindi niya sinabi, pero alam mo natin yung klaseng timing ang gusto niyang sabihin mga kababayan. Timing daw kasi sa eleksyon. Di ba? Sabi rin po yan ni Sara Duterte mga kababayan kasi daw eleksyon. Timing daw sa eleksyon. Tingnan niyo, Badong, di ba bumaba rin po yung presyo ng gasolina at saka ng diesel? Ang ibig sabihin, dahil bumaba po yung presyo ng diesel at saka ng gasolina dahil sa eleksyon, anong pakialam po na may-ari ng gasolinahan dito sa eleksyon? Sige nga, tingnan niyo rin po ang balor ng dolyar. 56 pesos, Badong.
Timer na po ba yan sa election? Dahil nga malapit na po yung election, binaba yung balor ng dolyar, ibinababa po yung presyo ng gasolina at saka ng diesel, pati po yung bigas makabayan dahil lang po sa election. I don't think so. Gonggong talaga eh. 'Di ba? Kung ibinaba man ng mga negosyante ang kanilang mga produkto makabayan dahil ho yan umunlad ang ekonomiya natin. Lumakas ang ekonomiya ng Pilipinas, Badong. Ganon ho yan. Tapos sabi niya makabayan, 3 years na daw naupo si PBM. Bakit ngayon lang daw ito maisa katuparan ang kanyang pangako na 20 pesos per kilo na bigas? Alam mo natin, itong si Badong, siya po ay dating principal makabayan. Pero hindi natin alam kung ano ang rason kung bakit siya pinutbol. Dito natin nakikita kasi hindi siya marunong po mag-research makabayan. Hindi siya marunong po mag-isip. Hindi niya ginagamit ang kanyang critical thinking. Bakit? Okay, sa span of 3 years, bakit ngayon ito na-implement ni PBM o ng gobyerno natin? Ang ibig sabihin, Badong, hindi sila yung parang sugod kaagad na tao, yung susugod kaagad na tao makabayan, kahit hindi ka handa. Hindi ganun ang Marcos admin. Kasi nga, yung mga plano ni PBM, yung kanyang mga polisiya, gusto niya kasi pulido makabayan, pang matagalan. Yung 3 years na sinabi po ni Badong, ibig sabihin, nag-study pa ho yung gobyerno natin, ang Department of Agriculture, pati po yung NFA makabayan. 'Di ba? Meron pong isa na na ahensya na tumulong dito, nakalimutan ni makabayan. Meron isa po na tumulong. 'Di ba? Ibig sabihin, nag-isip sila niyan. Nagkaroon dito po ng konkretong studies, proper research, proper investigation before po yung implement. After that, pilot testing na, Badong. 'Di ba? Kini-question niya makabayan, bakit ngayon lang daw ito? Bakit, Badong? Gutom ka ba? Gutom ka na ba, Badong? Di ba nandyan ka sa BGC na nakastay? Ibig sabihin, mapera ka. Kasi nga mahal po yung cost of living dyan sa BGC makabayan. Dyan ho nakatira itong si Badong makabayan. Tapos magrereklamo siya dito po sa 20 pesos per kilo na bigas ni PBM. Bakit ngayon na makabayan? Ngayon, makabayan ko, kung sasabihin dito po ng mga DDS, isasampal ko dito kay Badong. Kung sasabihin dito kay DDS, di ba sabi po ni Badong, bakit ngayon na daw ito makabayan? Unang-una, tatanungin natin sila. Meron bang rice processing system ang Duterte admin makabayan? Baka sabihin dito na mga DDS, ay fake news ka. Meron po. Meron hong rice processing system ang panahon po ni Digong. Meron ba? I-research nyo nga, meron bang rice processing system? At para po maintindihan natin sa mga kababayan natin po makabayan, hindi masyadong well-informed, yung rice processing system, yan po ang malaking tulong ngayon sa mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka makabayan, noon, nung wala pang rice processing system, di ba doon sila dumiretso po sa mga rice traders, doon po sa mga supplier, doon po sa middleman, before nga dumating yung kanilang palay or yung bigas makabayan, doon na po sa merkado. Kaya nga nagmahal, kasi nga dito na sila didiretso sa mga rice traders makabayan. At yan pong issue na yan, nagkakaproblema ang mga magsasaka. Kasi sila po ay binabarat makabayan. 'Di ba? Yan po hinanaing po sa mga magsasaka. Sinabi nga nila yan, 'di ba, during po sa interview nila doon kay yung sa programa po ni PBM, na sila po binigyan po ng makagamitan po ni PBM para po sa mga agriculture, para po sa mga magsasaka, binayaran po ang kanilang mga utang, binigyan sila po ng lupa ng ating gobyerno. 'Di ba, in-interview sila? Ang rice traders, middleman, yung mga supplier makabayan, yan po ay pasakit sa kanila. Pero no choice sila makabayan. No choice ang mga magsasaka. Bakit? Dahil doon sa rice tarification law na ginawa po ni Cynthia Villar makabayan. Kaya nga nagkalitsi-litsi po yung mga magsasaka doon sa panahon po ni Digong. So dito, happy-happy sila. Bakit? Meron pong rice processing system makabayan. Part 2. Yes, part 2 ho yan. Ibig sabihin, version 2 makabayan. Meron silang unang ginawa. Merong una pong ginawa yung gobyerno natin makabayan. Pero yun po ay pilot testing. Yun po ibig sabihin ko, Badong, yun po ay pilot testing. Yung una po na version na rice processing system part 1. Part 1 ba yun? Yung original makabayan. So ngayon, ito na po yung nangyari sa bagong yung integration doon sa Ilocos Norte yata yung makabayan, if not mistaken. Di ba yung una pong ipinakita po ng gobyerno natin, nandun po si PBM, yung sa rice processing system doon po sa Ilocos Norte. At para ma-recall natin makabayan, ito ang ating balita. For more details, let's watch this.
Isang bagong rice processing system ang pinasinayaan sa Ilocos Norte na malaki ang may tutulong sa pagpapalago ng produksyon ng bigas sa lalawigan. Diana, pagsiguro sa food security sa bansa, iyan ang isa sa mga pangunahing prioridad sa pagpapasinaya ng rice processing system dito sa Pidig, Ilocos Norte. Tampok sa bagong rice processing system ang state-of-the-art multi-stage rice mill na may capacity na 2 to 3 tons ng palay kada oras. Nagkakahalaga ito ng 56.5 million pesos. Meron din itong dalawang recirculating dryers na mayroong 12 ton per batch drying capacity, bawat isa na nagkakahalaga naman ng 8.1 million pesos. Bukod dito, makatatanggap din ang kooperatiba ng iba't ibang agricultural machineries na nagkakahalaga naman ng 6.4 million pesos. Aabot sa mahigit 70 milyong piso ang kabuang halaga ng tulong na ipamamahagi ng gobyerno na pakikinabangan ng mga magsasaka ng Pidig, Ilocos Norte. Katuwang ng gobyerno sa naturang proyekto ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na siyang nangunguna sa Rice Competitiveness and Enhancement Fund o RCEF. Layo ng programa na mapaangat ang ani o produksyon ng bigas sa bansa, maiangat ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Alinsunod din ito sa adhikain ng Marcos Jr. Administration na masiguro na may sapat na food supply para sa ating mga kababayan, lalo't higit sakaling magkaroon ng krisis tulad ng pandemya. Samantala, namahagi naman ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Romblon sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sila ang naging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na nakadalo sa aktibidad dahil sa masamang panahon sa Romblon. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ay mahigit 100 milyong piso mula sa DA at tig 10,000 piso mula sa DSWD para sa 3,000 beneficiaries. Iginawad sa munisipyo ng San Fernando, Santa Maria, Looc, Alcantara at Odjongan ang Seal of Local Good Governance kung saan nakatanggap din sila ng tig 1.8 million pesos. Sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisher Fox and Families o PAAF, tumanggap ang 10 magsasaka mula sa Romblon at 10 magsasaka mula sa Oriental Mindoro ng tig 10,000 piso. Nakatanggap naman ang Romblon ng mahigit 16 na milyong piso, habang tig 50 milyong piso ang tinanggap ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Naway maging susito upang madoble ang inyong mga ani, matugunan ang pangangailangan ng mga maraming pamilya, problemanon, at mapasigla ang ekonomiya ng Milaropa at ng buong bansa. Okay, kung magtatanong kayo makaabayan, bakit nandyan pa itong si dating sekretary ng SILJ, ito pong si Benhur Abalos. Kasi nung time niya makaabayan, nandyan pa ho siya. Malaking tulong siya sa Marcos Admin makaabayan at tumutulong siya kay PBBM. Kaya wag ko natin kalimutan, iboto ho natin po si Abalos makaabayan. At saka tulungan ho natin na siya po ay i-promote kasi nga para po mapasok siya sa top 12 makaabayan. Kasi nga kung napapasun natin, di ba sa kanya mga survey, medyo nahirapan pa itong si Abalos kasi nga marami pa ho mga kababayan natin na hindi pa kilala masyado itong si Abalos makaabayan. I can assure you 1,000% malaking tulong po itong si Secretary Abalos dyan sa Senado makaabayan. At siya po ay mapagkakatiwalaan. At siya po ay pinagkakatiwala rin po ni PBBM. So iboto natin po si Secretary Benhur Abalos makaabayan. Okay? So alam natin po yung iniisip ng mga DDS. Bakit ngayon lang ito nangyari makaabayan? Itong video na to, yung ipinakita ko sa inyo makaabayan na during po sa inauguration at saka pamimigay po ng ayuda ng ating gobyerno doon po sa mga kababayan natin po ng mga magsasaka, that is 9 months ago makaabayan. DDS, that is 9 months ago. Naalala nyo ba? Ang sinabi po ni PBBM na 151 yata yun lahat kung not mistaken na magpapatayo sila ng rice processing unit. 151 ho lahat all over Philippines makaabayan. Pero hindi yan na-highlight.
'Di ba? Ilan lang po natin nakita makabayan, 'di ba? Ilan lang po natin nakita nagkaroon dito ng integration. Kasi yan pong iba makabayan, hindi kasi nakuha ng mga videos, hindi napuntahan doon sa mga vlogger, hindi kasi napuntahan po ng mga mainstream media, pero 151 na po lahat na rice processing unit all over Philippines makabayan. 'Di ba? Kinukutya pa nga nila at saka binabastos ng makabayan sa PBBM, puro daw pang-ayuda. 'Di ba? Ayuda country daw yung Pilipinas kasi daw puro lang pang-ayuda yung ibinigay ni PBBM doon po sa mga kababayan natin. Yung ayuda, malaking tulong ho yan. Yung ayuda, magagamit ho yan sa mga kababayan natin. For example, dito po, sa mga magsasaka, 'di ba malaking tulong makabayan, nabayaran po ang kanilang mga utang, wala na po sila, nabigyan po sila ng lupa ng ating gobyerno, nabigyan pa sila ng mga machineries na magagamit nila sa kanilang sakahan makabayan. Yan, 9 months ago, preparation ho yan ang mga ayuda mga DDS. Hindi nyo kasi nag-get si PBBM, hindi nyo kasi nabasa ang inisip ni PBBM. Inuulit ko, ang mga plano ni PBBM, yan po ay pang-matagalan. Gusto niya pulido at pang-matagalan. Yung mga binibigay niya ng mga pang-ayuda or mga ayuda sa mga kababayan natin po ng mga magsasaka, preparation ho yan. O, diba? Hindi nyo kasi na-gets. Kaya ngayon, nabigla kayo, bakit magkakaroon na ng 20 pesos per kilo na bigas makabayan? Ito ang ating balita. Samantala, ilulunsad na sa susunod na linggo ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Yan ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga gobernador ng Visayas kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Department of Agriculture sa Cebu. Nakuna ng Cebu Media ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu Provincial Capital na sinamahan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ito'y matapos pasinayaan ang pagpupulong kasama ang Department of Agriculture at ang mga gobernador ng Region 6, 7 at 8. Humarap sa media si Agriculture Secretary Francisco Laurel Chiu Jr. at kinumpirma na magsisimula na sa susunod na linggo ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas na agad ipapatupad din sa buong bansa. Basically, ang mechanics to, since bumaba ng world prices at bumaba na rin ang presyo ng bigas in general, yung gap between the 20 pesos and yung current market prices of 32 to 33 pesos sa merkado ay napag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung gap, yung 33, magbababaming 20, so 650, ang shoulder will be DA and FDI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Pinagpaplanuhan na ngayon ng mga gobernador kung papaano maipapamahagi ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa kani-kaniyang lalawigan. When they came over here, they were going to launch this for Region 6, 7, and 8, Visayas. When they took off, when they landed, they decided it would be national. The President, gave us an avenue where we can get cheaper rice. The LGUs will subsidize a bit, but the distribution on how it will be given to the people, how it can be accessed by the people, is really up to the LGU. So we have different strategies. That's why we were kind of debating. Because again, this is an experiment, but it's a commendable program. Ikinatuwa naman ng mga gobernador dahil sa wakas, mabibili na rin ng taong bayan ang ipinangakong abot kayang presyo na bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The President himself that has taken up the fulfillment of his promise, but he is able to see it on a more holistic level. The Department of Agriculture being on board, and as was already discussed, our palay farmers also now being assured of a ready market. So, logistically, Visayas region is parang almost the same area lang naman tayo natin. So working together with other governors from the Visayas, it's also parang reassuring din sa amin na may tutulong din sa amin
Ayon sa mga gobernador, pinag-aaralan na rin ng pamalaan na mapanatili ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so alam ko po ang anong ibabanat dito ng mga didis makaabayan. Sabi niya, ay ikaw, subsidized naman pala yan. Di ba, subsidized daw yung bigas ng makaabayan. Normal ho yan subsidized kasi nga dadaan po sa gobyerno natin makaabayan. Pero kapag subsidized, happy dito yung mga farmers natin DDS. Unlike doon sa mga private na mga rice processing plant nila, babaratin sila doon. Kapag pupunta sila doon sa mga rice traders, mga supplier, mga middleman, babaratin sila doon. Yes, subsidized ho ito. Pero ang matutulungan ng mga kababayan, itong mga kababayan natin po na mga farmers. Kaya nga pinatawag, di ba nagkaroon dito ng meeting, closed door meeting, kasama niya yung mga governors. Kasi nga, ang governors mga kababayan, sila na po dito yung mag-disseminate, mag-instruct sa mga tauhan, for example, sa mga mayors, sa mga konsihales, or sino pa mga tauhan ng mga kababayan, ang governors na po ang magsasabi or mag-instruct kung paano ito i-implement ang programa ni PBM. Diba? So tulong-tulong ito makaabayan, tulong-tulong dito. Kaya nga mabibigyan na po dito ng ambag ang LGUs makaabayan. Ibig sabihin, itong programa na ito dadaan po sa mga LGUs. All over muna sa Visayas makaabayan. Kasi ito po ay isang pilot testing or pilot implementation muna. Kung hindi ba papalya ang programa o ang sistema na ito makaabayan. At kapag nakita ito ng ating gobyerno na merong win-win situation makaabayan, magkaka-revenue rin po yung gobyerno at lalo na titira na po yan ng ating gobyerno na hindi ba malugi yung mga kababayan natin pong mga magsasaka. Kaya nga pilot testing, pero siyempre maraming nagreklamo. Isa dyan, ito pong si Sara Duterte makaabayan. Di ba tarantado talaga na imbis na sila po ay magpapasalamat makaabayan na makakabenepisyo dito at makababayan po ng mga Pilipino ng 20 pesos per kilo na bigas, ginawa na lang po niya ng bagong issue makaabayan. Tapos sabi niya, pamubudol na ito kasi daw malapit na malapit na daw yung election. Bakit daw sa Visayas lang ito ginawa makaabayan? Yan ang sabi ni Sara. Bakit daw sa Visayas lang ito ginawa? Kasi according kay Sara, dahil daw maliit lang daw yung boto ni PBM sa Visayas makaabayan. Gunggong talaga eh. For more details, let's watch this. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Alam nyo, dudang-duda ako dito sa ginagawa po na survey ng Pulse Asia makaabayan. Hindi talaga nagko-coincide eh. Bakit? Tignan nyo ang kanyang mga reasoning makaabayan. Diba? Pambubudol lang daw. Diba? Timing daw kasi daw election. Kasi daw hindi daw nakuha ng makuha po ng malaking boto ang alyansa makaabayan sa Visayas. Kaya daw nakafocus sila dito sa Visayas. Hindi ba daw nagugutom yung Mindanao? Hindi ba daw nagugutom yung Luzon? Siyempre, susunod na ho yan Sara Duterte. Kaya nga tayo po yung magtataka makaabayan kung bakit nakuha ni Sara Duterte yung ganun na klase po na survey rating, ang kanyang trust, ang kanyang approval na mataas makaabayan, nakakaduda. Bakit? Dito ba nga lang sa kanyang interview makaabayan, nakikita ho natin na kukunti na po ang kanyang IQ. Ang kanyang critical thinking makaabayan, di ba kulang na kulang talaga eh. Tapos ganyan na klase ang gusto nyo na maging presidente? I don't think so. Delikado ho yan makaabayan. Kaya dito rin po sa kanyang interview na siya po ay nagpapasalamat at siya rin po daw ay nagulat makaabayan bakit siya nakakuha ng ganun kataas daw na trust rating makaabayan. Ito ang kanyang sinabi. Galing sa social media, lahat all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. So maraming salamat. Thank you. O, di ba nakakagulat daw kung bakit ganun kalaki ang numbers makaabayan? Normal talaga yang magulat ka at dapat lang magulat ka. Bakit? Bakit kasi mataas ang inyong survey rating meron kang maraming nagawang anomalya sa gobyerno natin. Marami hong mga ebidensya na pinapakita ang mga witnesses na meron kang ginawang anomalya. At saka bakit naman tataas ang iyong survey rating wala ka namang ginawa, wala kang trabaho, puro lang campaign managing.
Puro lang pangangampanya at sa ngayon siya po'y naging campaign manager ni Villar at saka ni Aimee Lacson, mga kababayan. So campaign manager na ho. So wala siyang trabaho, mga kababayan. Bumisita lang siya, na bakasyon lang siya doon sa dahig, mga kababayan, tumaas na ang kanyang survey rating, trust at saka approval rating. So normal talaga, dapat po ikaw ay magtataka kung bakit ganon kataas ang iyong survey rating. Ang ibig sabihin, mga kababayan, meron talagang educational crisis sa bansa natin. Ang ibig sabihin din po, mga kababayan, maraming bobo na mga kababayan natin. Ano bang nakita nila dito kay Sara, mga kababayan? Dahil lang mahilig mapuputo ops, dahil lang mahilig doon pumunta doon sa libingan, sa mga merong namatay, mga kababayan, at dahil lang mahilig maglibot-libot, mahilig magplanting, mahilig mapuputo ops dyan sa mga kainan dyan sa gilid-gilid, mga kababayan, na parang si Bongo, tayo po ay magtataka, 'di ba? So siguro totoo talaga na marami pong bubo. Tama siguro yung sinasabi po ng DepEd, mga kababayan, na meron pong o nagkaroon tayo po ng educational crisis. 'Di ba? Dahil po sa mga DDS, 'di ba? So kapag sasabihin dito ng mga DDS, mga kababayan, na may fake news ka, merong rice processing system sa panahon po ni Digong. Yon ay fake news, DDS. Fake news ho yun. Wala pong rice processing system sa panahon ni Digong. Kasi 2019, mga kababayan, meron pong isang negosyante, isang foreigner dito po sa amin sa Alang-Alang, mga kababayan, dyan po sa Alang-Alang. 'Di ba? Meron pong malaking rice processing system dyan sa Alang-Alang, dito sa Leyte. Yan po'y pinuntahan po ni Pinyol, mga kababayan, during po sa integration, kasi nga sila po ay naghahanap dito na solusyon para mabababa po yung presyo ng bigas, mga kababayan. Ito ang ating ebidensya. Ito po ako ngayon sa Alang-Alang, Leyte at binisita ko po itong pinakamodernong rice processing facility sa buong Asia. Ito po ay pagmamayari ng mag-asawa, si Patrick Renucci at ang kanyang asawa si Rachel. Ito pong facility na to ay pinatayo. What year was that? What year did you operate this? We start the opening, and you were the one doing the opening in July 2019. 2019, July. Okay, nandito si Presidente, no? Ngayon, binisita ko ulit ito sapagkat ito yung gusto ko maintindihan ng mga taong bayan. Meron bang pag-asa ang rice industry ng Pilipinas o rice farming sa Pilipinas na umasenso? And we will hear the story from Patrick Renucci dito po sa Alang-Alang, Leyte, kung paano nag-ooperate itong pinakamalaking facility na ito. From the truck scale will come here, they go backward, and then we have people here, we call it the Pacquiao, because it's Pacquiao, and they will open the bags and empty. So very fast, very, very fast. And then from here, it goes to the dryer. And then it goes to the pre-cleaning first, scaling, and then the dryer. This one, those pits look very small, but they can accommodate 60 tons per hour. 60 tons of palay per hour. And because when we buy the palay, there is a lot of dust, and we don't want people, here we have a vacuum. We are in the control room. So this one is closed. The farmer, they don't need to come inside. At the beginning, we let them in, but it's too much headaches because they don't understand the electronic scaling, the QA. So it was a little bit challenging. So now they wait outside. We just process the paper. We give them back the paper and they go for the payment. Okay? And so, here, for example, we have B-Boy. He's one of our QA. Okay. And he's the one classifying. So here we have 10 dryers and all fully automated. And when I just walk in, for example, I know what's going on. So I can see one is operating and almost done because the target is 14.1% moisture content. And now the machine is telling us that it's already reached 14.2. And it's now discharging, it should be discharging in 12 minutes. Okay. So fully automated. So this one, it's 22, you see, it's adjusting.
So this is the palay we already received. Okay, so dyan na lang mga kababayan. Binigyan ko kayo ng idea na ito pong sinasabi mo ng mga DDS na meron daang rice processing system sa panahon po ni Digong. Wala mga kababayan. Yan po'y private ho yan. Pag maaari ho yan na isang foreigner, private mga kababayan. Pero according po kay Manny Piñol na nandyan sila during po sa inauguration 2019. At saka pumunta rin po dyan itong si Digong mga kababayan. Ang ibig sabihin, naghahanap sila ng solusyon para po sa bigas mga kababayan. Kasi nga, 2017, 18, 19, pumasok na lang yung 2021 mga kababayan hanggang natapos po yung term ni Digong, di ba mataas po yung presyo ng bigas. Nagkakaroon nga ng rice crisis sa Mindanao mga kababayan kasi sila po yung naghahanap po ng solusyon. Tingnan nyo, dito po sa Leyte, aminin ho natin, meron ho kami ditong malaki po na rice processing system. Meron mga kababayan, dyan sa Alang-Alang, di ba yun po, malaki yung mga kababayan. Meron pong iba dito. Pero bakit hindi bumaba ang presyo ng bigas dito sa aming mga kababayan? Ang presyo ng bigas sa amin dito, merong 39, pero mostly ito mga kababayan, meron talaga mga 40 plus, 42, 45, 50, hanggang umabot po yun, di ba, ng 60 mga kababayan dahil po sa mga imported po na bigas. Pero bakit hindi bumaba ang lokal production mga kababayan o na bigas? Bakit? Anong sagot si Ivan? Depende kasi yan, di ba? Depende kasi yan mga kababayan kung nakaka-beneficyo ba dito yung mga magsasaka. Kasi kapag sa private ka pabanda mga kababayan, baka kasi babaratin ka. O talagang, malamang sa malamang, ito ang nangyari mga kababayan, malamang sa malamang, binarat nila yung mga magsasaka natin. Kaya no choice yung mga magsasaka mga kababayan. Doon na ho sila diretso po sa mga rice traders. Yan po ang nangyayari. Dito po sa rice processing system po ni PBM ng Marcos admin, advantage dito yung mga magsasaka mga kababayan. Diba sabi ko sa inyo, minahal talaga ni PBM, talagang nag-full blast dito ng suporta ang gobyerno natin sa mga magsasaka. Bakit? Kasi kawawa tayo mga kababayan kapag mawalan na ho tayo ng mga magsasaka. Diba? Yan ang point ni PBM. Kaya full blast support ngayon ang Marcos admin sa mga magsasaka. Napaka-importante ho ng mga magsasaka mga kababayan. Malaki ho ang role po ng mga magsasaka para po sa food security sa Pilipinas. Kasi nga isipin mga kababayan, tingnan nyo kung hindi ito ginawa ng PBM na wala pong rice processing unit sa bansang Pilipinas. Kasi nga mawalan ho tayo ng magsasaka. Kasi isipin po na ba, di ba, yung mga anak nila, mga ibang bansa na lang. Kasi nga mas malaki po yung kanilang kita doon sa ibang bansa kaysa pagiging magsasaka mga kababayan. So yan po'y sinulusyonan ngayon ni PBM. Yan na po, rice processing system mga kababayan. Kasi nga, bibigyan na po sila ng tulong. Subsidize ho sila mga kababayan. Binigyan sila ito ng ambag, binigyan sila ito ng tulong ng ating gobyerno. Kaya nga, subsidize mga DDS. Nagets na ba natin? And also mga kababayan ko, bakit hindi ito nuloy ni Piñol ang kanyang plano na magkakaroon po ng rice processing system sa Pilipinas? Bakit Sir Ivan? Siguro nakita ni Digong at saka ni Piñol, hindi sila makakapera mga kababayan. Siguro lang ha, Piñol ha, siguro lang. Bakit hindi nyo ito nuloy? Na kahit nakita ninyo na malaking potential ho yun. Diba? Hindi na ito nuloy. But instead, ito nuloy nila yung rice tarification law ni Cynthia Villar mga kababayan. Bakit kasi Ivan? Kasi doon magkakapera sila. Dumikit sila sa mga billionaire mga kababayan. Umoyon sila sa gusto po ni Villar. Rice tarification law. Pero sino ang kawawa doon? Mga magsasaka, di ba? Talagang luging-lugi sa mga kababayan, marami silang reklamo, hindi sila naalagaan, buti na lang naupo ang isang Marcos na solusyonan ang kanilang mga problema mga kababayan ang mga magsasaka. Kaya ngayon, itong si Villar, nagtatanong siya, paano nangyari ito? O, di ba? Malaking tanong nila mga kababayan, paano ginawa ni PBM? Syempre, magaling mag-isip yan eh. Unang-una, hindi yan ditso-ditso si PBM. Di ba? Meron yung step 1, step 2, step 3. And after that, itry nila i-implement mga kababayan. Ito na po ang testing nila. Ito po ang pilot implementation mangyari next week mga kababayan. And also, meron pong banat ang ating gobyerno dito po sa batas ni Cynthia Villar. Kasi nga, binigyan din dito ng taga-NFA, isa nga pala, NFA mga kababayan, yung bigas. Alam mo natin,
Alam natin kapag marinig natin po yung NFA, di ba, maraming mga hindi maganda na impression dito po sa NFA na bigas kasi nga sabi nila na hindi na maganda yung lasa, yung quality makabayan. Depende ho yan. NFA, maganda ho yung makabayan. NFA, brand na ho yan ang ahensya natin. Kasi nga dumaan po sa ahensya natin yung bigas na local product makabayan. 'Di ba? Yung local production ho yan natin yan. Pero dumaan lang kasi sa NFA, kaya tinawag po na NFA rice makabayan. Pero maganda pa rin po yan. At alam nyo ba? Naalala nyo ba na meron kayo pinakita dito ng balita na tungkol po sa hybrid rice makabayan? Yan na po ang inumpisahan. Hybrid rice na po yung itinanim ngayon ng mga farmers makabayan. So yan po'y tinistingan pa po. I think somewhere here in Leyte sa may Ormoc, dito sa may Kananga, dito po somewhere sa Leyte makabayan, puro na po mga hybrid rice. So advantage naman kasi itong hybrid rice makabayan, which is yan po'y pinangunahan po ng DOST at saka ang scientist na dyan makabayan, I think, nakalimutan ng name sa school makabayan, meron pong sa school niyan naunguna. Sila po yung nakadiscover po ng hybrid rice makabayan. Kapag hybrid rice kasi, yung local rice natin, malaki kasi makabayan. Malaki ang botel. Tas marami pa yung makabayan. And also, ang NFA makabayan, meron silang request sa ating gobyerno na sana daw aamindahan na yung rice tarification law ni Cynthia Villar na ibigay na sa kanila, ibalik sa kanila ang kanilang authority na makontrol nila yung bigas makabayan. So ito po ang ating balita. Binigyan din ng National Food Authority ang kahalagahan maibalik sa ahensya ang otoridad na direkta magbenta ng bigas sa merkado. Patuloy din ang pagpapabuti sa mga pasilidad para makapag-imbak ng mas malaking supply ng bigas. Kumpiyansa ang National Food Authority na maibabalik sa kanilang otoridad para sa direktang pagbibenta ng bigas sa merkado, lalo na't suportado ito ng Administrasyong Marcos para maging mas epektibo ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. The Malacanang is fully supporting this initiative na mabalik sa NFA yung mandato na makapagbenta ng bigas sa merkado para sa gayon ay maganda yung buffer stocking system natin. At the same time, tame or ma-neutralize yung prices, makontrol. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Larry Lacson, sa oras na maibalik sa kanilang authorization, maiiwasan ang profiteering dahil direkta nang i-deliver ang bigas sa merkado. Simula kasi nang maipasa ang rice tarification law, limitado lamang sa kadiwa ng Pangulo, Food Terminal Incorporated at local government units ang maaaring makapagbenta ng NFA rice. Para magkasya ang dumaraming stocks ng NFA rice sa mga warehouse, kasalukuyang ina-upgrade ang NFA ang mga pasilidad para sa imbakan, kabilang ang mga bodega at handling facilities upang makapag-imbak ng mas malaking supply na aabot sa 555,000 metric tons ng bigas. Halos 7.17 milyon ng sako ng bigas naman ang buffer stock ng NFA na maaaring tumagal ng 9 na araw batay sa huling tala noong April 11. Mahalaga ang pag-iimbak ng bigas para may mapagkunan ng bigas para sa mga apektado na sakuna kagaya ng bagyo at lindol. Samantala, iminungkahi naman ni Administrator Lacson na ibigay na sa Department of Agriculture ang kontrol sa importation na kasalukuyang nire-regulate ng mga pribadong sektor, habang tututukan naman ng NFA ang mga programa para sa local production. Okay, so yun po ang sagot doon sa banat po ni Badong Makabayan. Diba sabi niya na 3 years daw na upo si PBM pero ngayon pa lang daw may sa katuparan yung kanyang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Pero pambubudol ng Makabayan kasi hindi daw ito yung inaasahan nila o yung nasa kanilang isip Makabayan na dyan mabibili sa market natin. Yan ang sagot doon sa banat kay Badong kung bakit hindi makakapagbinta ang NFA o hindi makakapasok ang NFA doon sa mga market dahil sa rice tarification law ni Cynthia Villar Badong. So asahan natin, yan po ay tatrabahoin ng gobyerno natin. At sana yan po'y aamindahan ang rice tarification law ni Cynthia Villar Badong. Gets na ba natin? Okay? So isa na natin, nandyan po si Elsie Adaman, Elina Manuel, LV Cas, nandyan po si Merna Fernandez, Austin Balao from Pangasinan, nandyan po si Melanie Enriquez, isa na natin si Antido Norma, Joseph Magallon, Grace Gruta, Vanes Milagros, Teresita Saulog, nandyan po si Michael Benyas, Vicky Carriero,
One Squad Forever. Nandiyan rin po si Alexander Villas from British Columbia, Canada. Hi to Rosinda Aunso. Joselisa Moises from Singapore. And nandiyan rin po si Noel Lofamia. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nako, bumagsak pa, hindi natulungan, hindi nakatulong. Yung endorsement ni Robin Padilla at Sara Duterte kay Senador Amy. Abay, hindi pumasok sa Magic 12. Doon sa pinakahuling survey ng SWS. Wala sa Magic 12 si Senador Amy na kapatid ni Pangulong Marcos. Ito'y nagsimula yung pagbaba niya matapos ang kanyang mga batikos kay Pangulong Marcos, matapos ang kanyang public hearing sa Senado na pumapabor kay Duterte dahil sa pagkakahuli na itinuturing niyang illegal ang pagkakahuli, at yung endorsement ni Sara na itim ads at yung pagtataas ng kamay ni Robin, lalo yata nakasama. Ba't hindi pumasok sa Magic 12? Kakaiba, walang nangyari. Ayan na nga ba ang sinasabi natin diyan sa mga survey maraming magic, pero pag ang taong bayan ay nagsalita na, lalo na sa araw ng eleksyon, diyan maramdaman ni Amy Marcos na mali ang kanyang ginagawa, na mali ang kanyang desisyon. Naiwanan ang kanyang kapatid, hindi lang basta iniwanan, sinisiraan pa, binabatikos pa, at sinabi niyang itim itong gobyernong ito, maitim ang gobyernong ito, naghirap ang mga Pilipino, wala daw due process, wala daw, at maabusado raw itong gobyernong ito dahil sabi niya madilim. O anong nangyari? Sa araw ng eleksyon, 3 linggo na lang, more or less, wala na. May 12, diyan lalong maramdaman ni Amy ang mali na kanyang desisyon at ginagawa. Hindi siya natutulungan ni Padilla, hindi siya matutulungan ni Sara. Kasi wala namang 15 million, wala namang 17 million ang mga botanteng DDS para siya isalba. Mas maraming botante ang Marcos loyalists, Marcos supporters at Marcos followers. At higit sa lahat, ang silent majority na hindi nakikialam sa ganyang klase ng ingay. Basta iboboto nila ang gusto nilang iboto na karapat-dapat. Malamang hindi kasama si Amy ron at iba pang mga DDS candidate. Ayan ang totoo. Okay? Lumalabas na pag ang taong bayan talaga ang nagdesisyon, lalo na sa araw ng eleksyon, ay talagang tagilid ang mga bumabatiko sa gobyernong ito. Katunayan sa ongoing absentee voting ngayon sa mga overseas Filipino workers, maraming nagpapadala sa akin ng message na hindi nila ibinoto ang DDS, lalo na si Amy. Ayaw nila ng ginagawa ni Amy na batikusin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Talagang ginagampanan at ginagawa ng OFW at ng mga botante dito sa bansa sa araw ng eleksyon ang kanilang simpleng gagawin na huwag suportahan ang mga bumabatikos sa pamahalaan. Mas suportahan pa yung oposisyong lehitimo na hindi bumabatikos sa gobyerno. Constructive ang dating. Kaya nga mas malamang makapasok pa yung mga piklawan candidate at yung ibang kandidatong independent kaysa sa mga mga Duterte supporters. Kasi iisa naman ang layunin nila halos. Ang siraan ng gobyerno at ipagtanggol si Sara diyan sa papalapit na impeachment trial. Ganon ang dating Walang malalim na plataforma kung ano ang dapat gawin. Paano resolbahin ang West Philippine Sea issue? Paano resolbahin ang ekonomiya? Ang problema sa ekonomiya? Problema sa foreign policy or palakasin ng foreign policy? Food security? Internal, external security? At buhay ng manggagawa at farmers? Wala naman tayong narinig sa kanila. Si Pangulong Marcos ang mayroong konkretong programang ganyan from day one. Tulungan ang mahihirap na farmers. Magkaroon ng mga bahay ang walang bahay. Magkaroon ng sariling titulo ng lupa ang mga farmers. Okay? Huwag nang bayaran ang kanilang utang at interest. Ang ginagawa ng gobyerno. So, ito pa yung bagong balita. Na-solve na po ng PNP sa lalong madaling panahon ang kidnapping case kay Mr. Tan, yung
tan na kontrobersal. Nahuli na po yung tatlo, may sumurrender pa, meron pang sinasabing posibleng nasa likod, identify na rin. Ang motibo, ayon sa PNP, sa aking na-interview sa Channel 4, anong sabi ni Colonel Tuanyo? Mga nag-ooperate ng Pogo, ang mga business na mga suspect at biktima ng kidnapping, yun ang kanilang pinag-aawayan. Pero madalas pinapalabas ng mga anti-Marcos, anti-administration, magulo ang bansa. Hindi naman. At dahil dyan, gumawa po ang PNP ng dalawang komite. Isang komite na lehitimong lalaban, pananagutin ang involved sa kidnapping incident. Yung isang komite ay palalakasin para labanan ang fake kidnapping at fake news. Okay? Yung nagpapalabas na maraming kidnapping, magulo ang bansa, yun ay puro fake. Pinapalabas lang nila yon para siraan ang ating pamahalaan. Yan talaga ang kailang negosyo. Sirain ang imahe ng Marcos administration at ng mga Pilipino sa international community. Takutin ang mga kapitalista, takutin ang mga turista para humina ang gobyerno. Yan ang kailang galaw. So yan ay may katapat na. Merong komite anti-kidnapping fake news. Ang inulunsad ni General Marbil, PNP Director General. Ayan, okay? So merong matitibay na pong development. Pero ayaw tanggapin ito ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ang tungkol sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, magkaroon ng pagkain ng lahat ng Pilipino sa pagkainan, okay? At resolbahin ang mga di umano'y crime na nangyayari tulad ng kidnapping. Ngayon, sinasakyan ng mga politiko, ginagamit na pang-propaganda laban sa gobyerno, ang kidnapping ay nasolve na sa lalong madaling panahon. Nabuko tuloy, sila pala yun. Tungkol sa kailang business, tungkol sa Pogo, yung illegal, wala na silang kita sa Pogo, sila mismo ang nangbibiktima. Sila rin po ang nagtitirahan dahil nga po sa wala silang ibang hanap buhay siguro. So ginugulo ang ating bansa. Ayan ang totoo. Okay? So, suportahan natin si Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating pamahalaan. Ginagawa niya ang lahat. Kaya nga lang po may mga Pilipinong talagang makasarili. Puro paninira sa harip ay sumuporta sa pamahalaan. Yun po yung nangyayari. Pero kakaunti sila. Malalaman natin yan after election. Baka lalong kakaunti sila. Kaya mahalaga this coming election, iboto natin ang tumutulong sa gobyerno. Tumutulong sa ating pamahalaan. Totoong may malasakit. Huwag nating iboto yung mga tao na ang layunin ay mang-agaw ng kapangyarihan. Isalba ang kailang kakampi diyan sa impeachment trial. Ang issue dito ay graft in corruption dahil betrayal of public trust. Dahil pera ng bayan ang nagastos na hindi malinaw kung saan ginamit. Yan po yung mga lehitimong issue. Ginugulo lang nila. Pero maniwala kayo at makinig kayo sa akin araw-araw, ang aking mga channel, itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung isang channel natin, Mike Abby Opinion. Sasabihin natin ang totoo. Sasabihin niya, dito binabalita yung negative sa pamahalaan, puro naman kayo paratang, wala naman kayong pagpapatunay, wala naman kayong ebidensya. Lahat na lang sinasabi niyo, lahat ay masama, puro fake naman. Kasi kung meron kayong dokumento, nagfile kayo ng kaso, yun ang pagbabasihan kung totoo ang sinasabi niyo. Wala naman kayong na-file na kaso laban sa gobyerno. Wala rin kayong naipakita ng ebidensya, nakapanipaniwala. Puro paninira lang. Kaya mas marami ang naniniwala sa katotohanan, matino ang pamahalaan kaysa sa inyong mga pinapalabas dahil kayo lang ang nanggugulo sa sarili nyo. Huwag na inyong idamay ang matitinong Pilipino. Kahit gaano kababa yung survey na ibinigay po ng Pulse Asia dito kay PBBM Kabayan, hindi naman nakakapikto kay PBBM. Diba sabi nga yan ni Yuse Claire na kahit zero ang survey na nakuha ni PBBM, presidente pa rin ho si PBBM. At siya pa rin po ay patuloy na magtatrabaho mga kabayan. Tingnan nyo, diba 25% po ang survey na kuha po ni PBBM, that is trust at saka approval rating mga kabayan. Siya yung pinakamababa na survey sa lahat po ng mga presidente makabayan. Di ba si PBBM? Pero siya rin po dito ang nakagawa na nangyaring 20 pesos per kilo ang bigas. Aside kay Apula kay makabayan.
Diba? Asad ka Pulakay, si PBBM rin po. Pero yung dating mga presidente, sila si Gloria, sila si Tobacco, sila si Irap, sa panahon po ni Digong, diba? Tsaka kay Pinoy Makabayan, naging 20 pesos ba per kilo ang bigas? Hindi. Ngayon, gusto lang gibain ang Marcos Makabayan. Okay, so i-shoutout natin. Nandyan po si Monet Borromeo, Elizabeth Habillonar. Shoutout kay Mike na nandyan sa Macau at sa kanyang mga anak na si Michael at sa mga apo na si Mikey at Micah nandyan sa Caloocan. I-shoutout natin si Jane Morin from Medina, Saudi Arabia. Abby Smith, shoutout daw sa Lumagi family. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Marie Usta, Irene Arroyo, Luisito Niedo, Jocelyn David, Heinz Carmelito Taron at sa Taron family dyan sa Magalang. Nandiyan rin po si Jess Tubtub from Calaba, Laguna, Tony De Los Reyes, Felma Cabato, Ashen, Sports Shinobi from South Korea, John Mer Blanc from Quezon City, and Haitsu Margie Yadao from Hong Kong. Okay, so ibabalita natin dito makabayan. Siyempre, hindi nakakalimutan yung ating mga good news. At para malaman po ng mga DDS, yung mga lakad ni PBBM, yung mga plano ni PBBM, at yung mga polisiya ni PBBM, at kung ano na yung estado ng ating gobyerno at ng ating ekonomiya makabayan. For more details, let's watch this. Nakatakdang bumisita sa bansa si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru sa susunod na linggo ayon sa Presidential Communications Office. Sa April 29, araw ng Martes, inaasahang darating si Shigeru para sa kanyang 2 araw na official visit. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luisa Reneta Marcos ang sasalubong sa Japanese Prime Minister para sa ilang aktibidad na gaganapin sa palasyo ng Malacanang. Ang pagpupulong ng dalawang leader ay naglalayong mas palalimin at pagbutihin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa aspeto ng ekonomiya, depensa at people-to-people cooperation. Inaasahan ding magpapalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga kaganapan sa rehiyon at sa buong mundo at maghahanap ng mga bagong paraan upang isulong ang kapayapaan at katatagan sa ilalim ng pinalakas na ugnayang estratehiko sa pagitan ng dalawang bansa. Huling nagkita si Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Shigeru sa sidelines ng ASEAN Summit sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang pagpapalitan ng high-level visits ay isa sa mahalagang katangian ng ugnayan ng Pilipinas at Japan. Maalala na nagsagawa ng opisyal na pagbisita si Pangulong Marcos sa Japan noong Pebrero 2023 na sinuklian naman ng opisyal na pagbisita ng noon ay punong ministro ng Japan na si Kishida Fumio noong Nobyembre 2023. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng pinakamalaki at kauna-unahang hyperscale data center sa bansa. Paglapag ng kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umiilaw na cube na ito, agad na sinimulan ang countdown. 1, 2, 3. Ang Vitro Santa Rosa na binuksan kaninang umaga ay isang hyperscale data center. Malaking pasilidad ito na maaring paglagyan ng mga datos at impormasyon. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week.
Suportado rin ng hyperscale data center ang cloud computing, paghahatid ng software at serbisyo gamit ang internet. Naglalaman din ito ng artificial intelligence o kakayahan na tularan ang pag-iisip ng tao para mapabilis ang pagresolba ng problema o paggawa ng mga komplikadong task. Nasa 50 megawatts ang kapasidad ng data center, konektado sa cable network ng isang malaking telco company, kaya umaabot ang serbisyo sa Asia, Amerika at Europa. Ang ibig sabihin, tiyak na lalaki pa ang potensyal ng Pilipinas na maging digital gateway sa mundo at makapaghikayat ng mas maraming technology investors o negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. It stands as proof that the Philippines is future ready for the digital realm. There is some work left to do, but we are ready to do that work so we can be an equal player in the world of data and data processing. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. Itinayo ang Vitro Santa Rosa sa probinsya ng Laguna na refleksyon ng pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang regional development o pantay-pantay na pag-unlad sa mga rehiyon sa bansa. Kasabay ng pagtatatag ng Vitro Santa Rosa, puspusan ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga digital infrastructure. Noong April 2024, inilunsad ang National Fiber Backbone Phase 1 na magpapabilis sa internet speed sa buong bansa. Kasalukuyan, papalo na sa 11 milyong mga online user ang nakapagbenepisyo mula sa libreng public internet access program ng pamahalaan. Siniguro naman ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang pagpapabilis sa mga energy projects para masiguro na mapibigyan ng sapat na kuryente ang mga data digital infrastructure. The Filipino student who studies and conducts research online, the small business owner who relies on social media and e-commerce, the Filipino worker who lives far from his or her family, counting on technology to bridge that distance. This technological infrastructure strengthens connection, not just digitally. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Mula ika-56 na pwesto sa Global Innovation Index ranking ng Pilipinas noong 2023, umabante sa ika-53 ang Pilipinas nakaraang taon. Salamin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na pauna rin ang sektor ng teknolohiya at ekonomiya ng bansa. Fully operational na ang bagong two-story port operations building ng Balinguan Port sa Misamis Oriental, nakabilang sa Balinguan Port Extension Project ng Philippine Port Authority. Ipinasilip kanina ang state-of-the-art facilities ng bagong gusali, mula sa passenger lounge areas, gender-inclusive comfort rooms, childcare and play areas, food hall, at mga prayer rooms. Moderno at passenger-friendly ang mga pasilidad ng bagong port terminal. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng proyekto kaninang alas 10 ng umaga, kasama ang mga kawani ng Philippine Port Authority at mga opisyal ng local at national government, port stakeholders at iba pa. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloys ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya. Mahigit 400 million pesos ang halaga ng bagong proyekto na nasa 3,082.50 square meters ang lawak. Aabot hanggang 500 passengers ang kayang i-accommodate ang bagong port terminal, kung saan 233% ang itinasang lawak nito sa dating 150 passenger capacity ng dating port terminal. Kaya naman tuwang-tuwa si Teresita Nathan sa bagong port terminal na may modernong pasilidad. Mas okay gid ni siya karon sir kay bago ang facilities unya mas dali siya makuan sa mga pasahero pag magbiyahe. Malaki ang papel na ginagampanan ng Balinguan Port sa transportasyon at ekonomiya ng probinsya.
Ang bagong port terminal ang siyang magsisilbing gateway ng mga turista at pasahero papunta sa mga isla ng Camiguin at Bohol at vice versa. Ayon sa Pangulo, mas mapalago pa nito ang ekonomiya ng probinsya maging mga karatig rehiyon. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, posibleng magbibigay daan ang proyekto sa pagbukas ng mga bagong ruta papuntang Visayas. Bukod sa pagbibigay ng mga makabagong makinarya sa pagsasaka, patuloy ring hinihikayat ng pamahalaan ang mga kabataan sa agrikultura. Malaki ang pasasalamat ng Kipia Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa pamahalaan dahil sa milyong-milyong pisong tulong na natanggap nito mula sa Department of Agriculture. Ginhawa sa pamumuhay ng higit 150 magsasaka ang ibinunga ng mga makabagong makinarya, fertilizer tractors at pagsasanay na natanggap ng kooperatiba mula sa ahensya. Binibigyan nila kami ng mga trainings, lalo na itong mga grupo ko na dati wala po kaming idea sa modern farming pero dahil po sa mga patrainings nila sa ATI, malaking tulong po, napaparami po ang production namin. Dahil sa walang patid na tulong ng pamahalaan, lubos ang panghihikayat ng QARBC sa mga kabataan at tangkilikin ng agrikultura. Malaki kasi ang maiaambag nila para matiyak ang food security ng bansa at masolusyonan ang tumatandang populasyon ng mga magsasaka. Habang bata pa sila, mamulat na sila na maganda ang sektor din ng agrikultura at matutulungan nila hindi lang ang pamilya nila pati na rin ang komunidad at magkakaroon tayo ng food security. Ang mga ganitong tulong at inisyatibo ng DA ay bahagi lamang ng pagsusumikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan at palaguin pa ang sektor ng agrikultura. Umabot sa 3.38 trillion pesos ang halaga ng digital transaction ng Land Bank of the Philippines para sa taong 2024. Ayon sa Land Bank, 38% itong mas mataas kaysa sa 2023 na nasa 2.45 trillion pesos. Tumaas din ng 67% ang total digital banking usage na umabot ng 162.28 million mula sa 97.08 noong 2023. Pinakamalaking ambag ang Land Bank mobile banking app na may halos 107 million transactions. Samantala, kinilala ang Land Bank mobile app sa International Finance Awards 2024 sa Bangkok bilang most innovative banking application at parangal mula sa World Business Outlook Awards 2025 ng Singapore. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers at para makita nila ang mga totoong mga balita mga kababayan. Okay, so shoutout natin, nandyan po si Aurora Lalyeman, Merly Hakuba, Carmen Robertson, Nonski Pasamonte, Bong Yu, Berth Bakod Cabalsa. Nandiyan rin po si Jay Ferns from California, Tomas Rodriguez, Chi Causon, Jodeth Domas Panya. I-shoutout natin si Lorna Oronos Gomez, Sally Ramos Katunggal. Nandiyan rin po si Elvis Zemizo, Belby Garcia, Beauty Binaventura, Testa Baliwan, Osborne Gislani, Rebecca Valien, hi to Jeco Jerry Cabreros, nandiyan po si Iday, Elmer Pinaranda, Vincent Anthony Amancio Fentes, Eflida Halias. I-shoutout natin si Milagros Vanes, Lucita Tolentino, Victor Robin, JRN, Percy Shalana, Ivy Alfonso, nandiyan po si Elina Cao, Monest Doctolero, Ruben Basinga Salindong, Mens Niyaka Nolpes, Daniel Galarpes, Ev Chu, Jose Buhay, Helda Baldomino Pita, Annabel Hoson, Lionel Desiderio, and Hats Ophelia Dungaya. Okay! So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin.
Hindi man perpekto ang aking sitwasyon. Alam kong ang bawat pagising ay patunay ng iyong awa at pagkalinga. Minsan ako'y napapagod, natatakot at nag-aalinlangan, pero sa bawat sinag ng araw, naroon ka. Tahimik pero tapat. Salamat sa mga taong nagbibigay ng lakas at sa katahimikan na nagtuturo sa akin na magtiwala. Panginoon, samahan mo po ako sa araw na ito. Bigyan mo ako ng pusong mapagpasalamat at matang nakikita ng kabutihan. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon sa Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bakit ka laging ganyan? Puro ka na lang bayan. Ang talim ng salita nila, kailan mo sila itatama? Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Bastos sila, walang respeto, pinupuna pati itsura mo. Dahil fake news ka na lagi, pero hindi sila magwawagi. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Magsasaka inuuna mo, naglikha ng bagong trabaho. Pinaganda ang ekonomiya, nilinis ang kalat ng nauna. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Nililinis ang droga na walang patay, di tulad ng kanilang tatay. Ikaw lang ang aming hahangaan, dahil ang Diyos iyong sinusundan. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Nakikita ang pagmamahal mo sa matatanda at sa mga bata. Mga dilis lang ang kontra, dahil si Demelio ang gusto nila. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak.